Nang makapasok sa kanyang cabin, nagulat siya nang makitang may mga pagkain sa kanyang lamesa. Pupunta siya sana sa restaurant pero mayroon ng pagkain sa cabin niya. Pero bakit nagkaroon dito? She didn't order anything. Sa huli, kinain na niya yun. Sarap na sarap siya dahil bago yun sa kanyang panlasa. Well, these foods are from Spain. So nice. Matapos kumain, nagbihis na siya. Nagpatuyo siya ng buhok at nahiga sa kanyang kama. Hapon na, kaya naman matutulog muna siya para hindi siya antukin mamaya sa party. Ilang minuto pa ang nakakalipas, nilamon na siya ng kadiliman. Hindi nabilang ni Claire kung ilang oras siyang nakatulog. Basta nagising siyang madilim na ang kapaligiran. Inaantok pa siyang umupo sa kama at sinipat ang orasan na nasa dingding. It's already 7:45 p.m. Nanlaki ang mga mata niya at tumakbo patungo sa bintana. She opened the window and looked outside. Literal na madilim pero maliwanag dahil sa ilaw. Nag-iiba ang mga yun, samantalang maraming mga tao at mga nakahubad. She took a deep sigh then closed the window. Bakit ba sila nakahubad? Nakakainis pero pupunta siya. Hindi niya kailangan hindi makapunta dahil lang sa mga nakahubad ito. Ano namang paki niya sa mga ito? Bumaba na siya sa unang palapag ng cabin niya at nagtungo sa banyo. She washed her face and brushed her teeth. After that, lumabas na siya ng banyo. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang palabas nang biglang may nag-doorbell. Parang normal ang nabahay itong cabin niya. Pero sino naman kaya yun? Naiiling siyang naglakad patungo sa pinto at binuksan yun. Claire! Sabay-sabay na sabi ng 5 babaeng nakatayo sa labas ng bahay niya. Oh, it's her new friend na nakilala lang niya kanina habang nag-iisa siya sa balsa. Sila ay sina Jane, Alexa, Anea, Pomi at si Tati. Oh, binibigla niyo naman ako at natigilan siya nang makitang nakahubad ang mga ito. Why are you all naked? Claire, party ito ng isla. No, ikaw bakit bihis ka pa? Maghubad ka na. Si Jane. Katulad lang din sila ng sinasabi ni Cruz kanina. Mukhang matatagal na ang mga ito rito. Hindi ako maghubad, no? Tanggi niya. Ano ka ba naman, Claire? Maghubad ka na. Gusto mo yatang ikaw ang maging sentro ng atraksyon ngayong gabi dahil ikaw lang ang nakadamit? Sige na, Claire. Natatawang anas ni Tati. Sabay-sabay namang nagtawanan ang 4 na bitches. Hindi ako magiging sentro ng atraksyon dahil hindi naman ako nakaka-attract, no? Basta hindi ako maghubad. Never. May kadiinan niyang sabi sa kalumabas na ng cabin niya. Well, alalahanin mo yan. Mamaya ha? Baka mamaya ikaw ang mapiling Miss Welder. It's Alexa. No, hindi ako mapipili. Pinapangako ko yan sa inyo, Anya. Napakibit balikat na lang ang 5. Matapos noon, naglakad na sila patungo sa stage na may nagpiperform na. Grabe, ang awkward talaga. Siya lang yata ang nakadamit. It doesn't matter. Marangal siya, maayos siya at hindi katulad ng mga ito. Naniisay walang saplot. Huwag sana silang higupin ni Satanas papunta sa impyerno. Napailing-iling na ako sa mga nakikita ko sa paligid ko. Ang ingay naman, ungot ni Claire. Kanina pa sila nakatayo habang nanonood ng live band. Marami ng mga tao. Siksika na parang concert ang nangyayari. Gusto niyang bumalik sa cabin niya dahil hindi siya sanay sa ganito. Pero kahit gusto niya na bumalik, hindi niya magawa dahil pinipigilan siya ng 5 niyang kaibigan. Live band ito, Claire. Huwag ka nang magtaka kung bakit maingay. I can't wait sa mangyayari mamaya. Come on. God, pabilisin mo ang oras. It's Pomi na nasa tabi niya. I know, hindi lang talaga ako sanay. Siksika na pati. Anya at pinagkuros na ang braso sa harap ng dibdib. Para masanay ka here, drink this. Anang Tati at may inabot sa kanyang isang kupita ng alak. Napailing siya, kinuha yun. Pinangako niya sa sarili niya na hindi muna siya magiinom. Pero heto, see what she did? Ininom na niya ang ibinigay ng kaibigan. Hindi naman siya makatahindi rito. Kaagad na gumuhit ang mapait na lasa ng alak sa kanyang lalamunan. Napangiwi siya at napakapit sa balikat ni Pomi.
dahil nakaramdam siya ng kakaiba. Parang matutumba siya na hindi niya alam. What happened to you, Claire? Are you okay? I am fine. Matigas niyang sabi saka bumitaw sa pagkakahawak dito dahil nawala ng kakaiba niyang nararamdaman. Muli siyang lumagop sa basong hawak niya kanina. Gabi na pero maliwanag dahil sa mga naglalakihang ilaw sa itaas ng stage. Minsan naman ay magpapalit-palit ang kulay. Naaasiwa na naman siya dahil sa mga nakahubad. Siya lang yata ang nakadamit ngayon dahil halos lahat ay nakahubad. Wala talagang mga hiya. Yung iba na may doon pa naghalikan. Sa ibang dako naman ay may nagmamasturbate pa. Sa hindi kalayuan, may babaeng nakaluhod sa harap ng lalaki at walang pag-aalinlangang nilalamutak nito ang mahalagang party ng isang lalaki. This is so gross. If she couldn't telereport, nagawa na niya pero hindi. Nakakadiri na hindi niya mawari. Parang nagsisisi siyang pumunta siya sa islang to. Hindi na ako makapaghihintay, ani Alexa na nasa unahan niya at katabi nito si Jane. Si Anea naman ay hindi niya alam kung nasaan dahil umalis kanina lang. Saan, Alexa? Kinalabit niya ang kaibigan. Kaagad siya nito. Binalingan. Just wait, Claire. Parang nangaakit na wika nito at dumukwang pa sa labi niya. Dahil sa ginawa nito, kaagad siyang nakaiwas. Halikan mo ba ako, Alexa? Gulat niyang tanong dito. Oo, ayaw mo ba? Of course, yes. Bakit naman ako magpapahalik sa'yo? Babae tayo. That's so gross. I can't believe you. Alexa, you're a fucking maniac. May kainisan niyang sabi. Nginisian siya ni Alexa. I am bitch. Alexa raised her hand and made a middle finger on her then. She seductively massaged her boobs na nagpagulat kay Claire. Come on, Claire, huwag kang maging inosente. Bahala ka, mamaya sumigaw ka na lang. Nang asar na saad pa nito, saka humarap na sa unahan. She rolled her eyes. Ang bastos mo, she whispered. Bastos talaga yang si Alexa. Claire, maya-maya pa'y bulong ni Pommy sa kanya. Binalingan niya ito. How did you say that? Naguguluhan siya. Hindi lang yan ang ginagawa niyan. Hindi lang yang pagmasahe niya sa boobs niya. Marami pa. Ma-alien si Alexa. Halos oras-oras ay may nakakatalik yan. Kaya huwag kang magugulat. Kung siya ang mapiling Miss Wilder, last week, siya ang nanalo. She had a sex with her new owner of this island. It's Juan Miguel. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Pommy. Ma-L si Alexa? Oh my God. Unang tingin niya rito kanina parang inosenteng anghel ito. Pero nagkamali pala siya dahil sa kwento ni Pommy sa kanya. Kapag pala napiling Miss Wilder, makikipag-sex sa may-ari ng eslang ito, si Juan Miguel. Parang narinig na niya ang pangalan yun kanina pero nakalimutan lang niya. Talaga? Gwapo ba si Juan Miguel? She is curious. Hindi mo ba siya nakikita, Claire? Umiling siya. Hindi pa eh. Kararating ko lang kanina. I see. Oo. Juan Miguel is freaking handsome and hot. He's almost a perfect guy at swerte ang babaeng nakakatalik niya. Balita ko pa eh. Malaki ang hinaharap nun. You know what I mean? Nilapitan nito ang bibig sa kanyang tenga. His dick is so big and long. Narataw ang bulong nito sa kanya. Nakakadiri naman, Pommy. Wala bang pag-aalala yun sa sarili na baka magkasakit siya? Uso pa naman ang HIV ngayon. Nakikipag-sex kung kani-kanino. That's so gross. Diring-diri niyang sabi. Pero sa mga malilibog, wala na silang paki sa sakit na nakukuha nila. Basta't makipag-sex sila. Manood ka mamaya. Mamimili ng 5 pares ng lalaki at babae. Pagpa-partner ang mga yan at sa stage magsisex ang mga yan. Sabay-sabay sila. At doon mamimili ng Mr. and Miss Wilder. Huwag ka nang magtaka mamaya kung bakit kasali si Alexa. Remember what I said to you. Ma-L siya. Can I make an excuse? Tanong niya kay Pommy. Sure. I'll give you a space. Natatawang tura ni Pommy sa kabahagyang lumayo sa kanya. Napailing siya at inisang lagok ang alak sa basong hawak niya. I'm just kidding, sambit niya. Tinawanan lang siya ni Pommy. Hindi na sila nag-usap pa. Ang mga mata niya ay nakatuon sa stage. Pinapanood ang gwapong drummer. Mabuti pa yung mga nasa stage, mga nakadamit.
Mga mararangal at hindi katulad ng mga nakapalibot sa kanya, mga walang hiya sa sariling mga katawan. Napabuga siya ng hangin sa kanyang bibig. Maglalakad sana siya patungo sa kinaroroonan ng mga alak nang may dumaan sa tabi niya. Kaagad niyang siyang humingi ron. One isn't enough. Nawala na yung pangako niya sa sarili niya. Habang abala sa pag-iinom, bigla siyang may namataan sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata niya. No, it can't be. Bakit nandito si Bernard? Anong ginagawa ng lalaking ito rito? She's about to hide nang biglang pumalig ang ulo nito sa kanya. Natigilan ito. Napairap na lang siya nang makitang palapit ito sa kanya. I knew it. It's Bernard na nasa harap niya. Sina Alexa at Jane ay bahagyang umipod pauna. What are you doing here? Bernard, paano ka nakapunta rito? Hindi ba't iniwan kita sa gasolinahan? Answer me, Bernard. May halong galit niyang wika rito. I came here because my friend owned this island. Linggo-linggo ako nagpupunta rito. Paano ako nakapunta rito? Well, I use my power. Not literal, ha? Ikaw, bakit ka nandito? Hindi nga ako nagkamaling dito ka pupunta. Alam kong mali ang dinadaanan mo. So, answer me too, Claire. Bakit ang yabang mo, ha? At sino ka para sumagot ako sa mga tanong mo, ha? Bumalik ka na sa bahay at magbunot ka na ng damo. Iritado niyang saad kay Bernard at sunod-sunod itong nainirapan. Pero parang hindi ito nakampante at ngumisi pa ito. I'm just pretending, Claire. Hindi naman talaga ako hardinero. I am rich. Nagpanggap lang akong mahirap para makita ka. I'm obsessed with you, Claire, at hindi matatapos ang gabing ito na hindi kita matitikman. I will pack you. Nangingising wika nito. Dahil sa tindi ng galit, sinampal at hinampas niya ito sa dibdib. At doon pa lamang niya napagtanto na ni Isay walang saplot ito. Dahan-dahan siyang nagbaba ng tingin sa ari nito. Galit yun. My God, Bernard. Bernadette is so big and long. Ngayon lang siya nakakita ng ganong kalaking ari. Nakapokus lang siya sa mukha nito. Kaya hindi niya namalaya na hubad din ito. Hindi mo magagawa yan sa akin, Bernard. Hinding-hindi. I won't allow you to pack me. Umalis ka na sa harap ko. At hindi lang ako ang babae rito. Marami pa. Get out. Matigas niyang saad sa lalaki. I will, Claire. Hinawakan ito ang laylayan ng buhok niya. At talaunay ay umalis din. Napairap naman siya dahil sa inis. Oy, sino yung hati na kumausap sa'yo? Biglang tanong ni Tati sa kanya. Binalingan niya ito. Si Bernard, our gardener, sagot niya. What? Gardener? Ang hot at gwapo ah. Tapos hardinero lang. Hindi ko alam. Naiilang niyang sabi. Wala na siyang narinig pa mula kay Tati. Ang atensyon na naman niya ay nakatuon sa unahan. Maya-maya pa'y bigla na namang tumigil ang mga nasa stage. 4 sila ay puro mga lalaki. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang sabay-sabay na naghubad ang mga ito. Binawi na niyang sinabi niya kanina na marangal ang mga ito. They are so freaking dirty. Nang mahubad ng mga itong damit, sabay-sabay na nagmasturbate ang 4 sa taas ng stage. Naghiyawan ang lahat, lalo ng mga babae. Nakisama pang 2 niyang kaibigan sa tabi. Parang mahuhulog na ang mga mata niya dahil sa ginagawa ng mga ito. The poor man keep on masturbating. Hindi na ito normal. Wala siyang lakas na alisin ang mga tingin sa mga ito. Kalaunan ay sabay-sabay na nilabasan ang 4. Sari-sari ang mga emosyon ng mga ito. Ang mga katas nila ay tumalsik sa unahan. Hindi man lang niya nakitang nandidiri ang mga natalsikan. Imbes nasiyahan pa mga ito at ang iba'y kinain pang tumalsik sa kanilang katawan. Matapos noon, sabay-sabay nang bumaba ang 4. Parang mamamatay ako rito ng maaga, Anya. Bakit naman, Claire? Nagtatakang tanong ni Pommy. Basta, hindi ko na kaya. Alis na ako. Ginawa niya ang sinabi niya. Tumalikod na siya para maglakad. Pabalik sa kanyang cabin. Nang biglang, good evening, ladies and gentlemen. We're here again for another steamy night. Patikim pa lang ang ginawa ng ating mga performer kanina. Dahil marami tayong masasaksihan ngayon. The owner will do the beam, so Miss Wilder would be so lucky. Who's excited? Everybody shout. At nagsigawan ang lahat.
Tutuloy sana siya sa paglalakad nang biglang may humawak sa kamay niya at hinila siya. Nang balingin niya, si Pomi ang nakita niya nakahawak sa kanya. "Huwag ka nang umalis. Magsisimula na." Pigil nito sa kanya. Mariin siyang napapikit. In the end, bumalik siya sa pwesto niya. Wala na siyang nagawa. Inangat na niya ang kanyang mukha sa stage para tingnan na ng mangyayari. Muli na namang nanlaki ang mga mata niya sa nakita ang lalaking nagsalita kanina. Sa microphone ay ang lalaking nakita na niya kaninang umaga. Ito yung lalaki roon sa yate. If she's not mistaken, his name is Warren. Oo nga, Warren ang pangalan nito. Ito yung host sa party na ito. Bakit naman ganun? Kanina si Bernard, tapos ngayon ang lalaki namang ito. SPG alert. I know all of you are excited for Mr. Del Pero, but first, let's pray. The host said, "It's Warren." Pray? Did she hear it right? Pray? May pananampalataya naman pala mga ito. Pero bakit ganito sila? Magdadasal ng nakahubad. Magdadasal tapos, kapag natapos, bakbaka na. Shh! Siya ay may pananalig sa itaas, kaya nang yumuko ang lahat, nakiyuko na rin siya. Nagsimula na silang magdasal. Sinabayan nila ang nasa stage. Nang matapos, umeko na sa magkabila nilang mga tenga ang pag-amin ng lahat. Biruin mo nga naman, alam pala nila magdasal. Natatawa niyang sabi, "Gaga, nagdarasal talaga rito." Anang Pomi. "No need, Pomi. Hindi na dapat nagdarasal ang mga katulad ninyo. Ako lang yata ang tao rito. Ako lang kasi ang nakadamit. Puro kayo nakahubad. Hindi ba kayo nilalamig? Ang lamig kaya. Naniniwala ako sa Diyos." Si Pomi. "Same to you, Pomi. I really believe on Him." Si Tati naman. She rolled her eyes at hindi na pinansin ang dalawa. Kalaunay muling nagsalita si Warren. "Now, we're presenting the 10 welders. Damn guys, they're so hot. As you can see, all people in here are undeniably beautiful and handsome. I know a lot of you can't wait for that moment. So here it goes. Presenting 5 hot men with their 8-pack abs, jaw-dropping faces, and 8 inches dicks." Matapos magsalita si Warren, isa-isang umakyat ang mga lalaki. Napalunok siya sa kanyang mga nakita. Their faces are really jaw-dropping. Meanwhile, ang mga abs nila ay pumuputok. Their bodies is wet that made her swallowed her saliva for several times. At hindi mali si Warren. Their dicks ang hahaba at ang tataba ng mga yun. Pero ngayon ganun na lang ang gulat niya nang mamukhaan ang dalawang lalaking mula sa 5. The one is Cross and the other one is Bernard, na hindi niya namalayan na nakatingin na sa kanya. "Sis, that hottie is looking at you." Parang kinikilig na wika ni Pomi, sabay turo kay Bernard. Tumigil ka nga, Pomi. Manahi. Tapos na tayo sa ating mga lalaki. Let's welcome the 5 women with huge boobs and beautiful faces." Matapos noon ay umakyat ang isang grupo ng mga babae. Ang unang umakyat sa stage ay tumabi sa lalaking hindi niya kilala. Pinagmasdan niya ang 5 babae at gano'n na lang uli ang gulat niya nang makita ang 2 pamilyar na mukha, sina Alexa at Jane. Oo nga pala, sinabi sa kanya ni Pomi na wag nang magulat kapag nakita sa stage si Alexa, pero bakit nandun si Jane? "Go Alexa, ikaw sana ulit ang makakuha sa malaking pag-aari ni Juan Miguel," sigaw ni Tati, halatang suportado ang kaibigan. "Well, hindi niya susuportahan ang 2 maeel. Bahala sila riyan. Ano na?" Matapos ipakilala ano nang mangyayari, hindi niya alam kung bakit siya nagkaroon ng interes sa mga susunod na mangyayari. Hindi na siya makapaghihintay pa. Hindi na niya kayang ihakbang patalikod ang mga paa niya para bumalik sa cabin niya. Ang gusto niya, manatili lang siya rito. "Before we choose the right Miss and Mr. Wilder, let's just interview them." Si Warren sa microphone. Muli na naman siyang napairap sa inis. Paniguradong matagal ito kasi interview. Kailan pa naging madali ang pag-i-interview? Kaya wala siyang nagawa kundi ang makinig paminsan-minsan. Ay binalingan siya ni Cross at Bernard. Ilang siya sa mga ito. Bakit ba? Kailangan tingnan siya. Ang hot naman talaga nun. Claire, bagong shave pa Si Pomi at itinuro naman si Bernard.
That's true. Malinis ang kanyang pagkalalaki. Halatang bagong ahit. Malaki pa yun. My God naman. Hindi bagay ang pagpapanggap na ginawa nito. He's just pretending because he's obsessed with her. No, sarili niya ang kanyang obsesyon para sa kanya.